Ayon sa isang engineering expert, dapat daw ay naging mas masusi ang pag-aaral bago inilatag ang proyekto. Engineer, settlement daw ang tawag, hindi pagho. Ano po ang inyong masasabi ukol rito? Yes, settlement, maaari natin tawaging settlement, yung sa side ng mga kabahayan, no? Yun ang naroon. Itong Yes, nasa side no? na yun. May kita naman natin, no? Aha. Gumuho siya papunta doon sa side ng ilog. Hindi kinaya yung bigat, no? Yung puwersa ng slope protection system na ginagamit nila. Ayon po sa kontratista ng proyekto, engineer, hindi nila nakita yung malaipo-ipong nature o yung kilos ng Pampanga River sa gilid po ng proyekto, itong binabanggit natin na ito. Pwede ho ba yun? Sa unang stages pa lang ng design, no, you can also assume or predict yung mga events na kagaya noon. It should have been a different approach and different design. Kung ito'y napag-aralan, dumaan sa iba't ibang klase ng pagsusuri, mangyayari ho kaya yan? Masasabi ko na may mga kakulangan sa engineering studies from the design phase pa lang, no, up to the implementation. Unang-una, itong proyektong ito ginawa at pinlano upang makaligtas ng buhay ng ating mga mamamayang Pilipino. Pangalawa, napakalaking pera na nanggagaling sa taong bayan ang ipinapasok, ginagastos para dyan sa ating proyekto. So dapat lamang na ang taong bayan mismo, tayong mga Pilipino mismo, ang nagbabantay. Ayon naman sa DPWH, naka-under warranty pa ang nasabing proyekto. Ang total amount po nung project natin is 91,600,000 pesos. Pero under warranty pa po, so the contractor is willing naman po to repair or any damages po na kailangan natin gawin dito at gagawin niya po in his own expense. Pangako naman ng company na Engineer Peña. Nag-usap na po kami sa DPWH sa District 1. Kami pa rin po yung gagawa dahil nasa warranty pa. Restoration, completion po ng na-damage dito sa project, lahat po kasus namin. Ang panawagan naman ng mga residente sa mga kinauukulan. Sana maging okay yung paggawa nila para sa aming kaligtasan. Sana naman hindi na magalaw itong bahay namin dahil siyempre dito na naglakihan yung mga bata. Para kay Grace naman, hindi na raw siya magpapatayo ng bahay na malapit sa pinangarihan ng insidente. Hindi na po siguro. Baka maghanap na lang po kami kahit na maliit na lupa lang. Kasi nakakatakot na pong magtayo ng bahay sa sitwasyon ng ganito. Aaralin din daw nila kung kailangang ayusin ang buong kahabaan nito o ang 30 metro lang na apektado. Sa pagtutulungan po ng ating mga kasamahan dito sa barangay, nagkaroon po na tayo ng palliative measures, lalo na yung pagsasandbagging po para maprotektahan po yung mga kabahayan dito, especially mga affected portion po. Bali yung design po natin yan is papalitan po natin, no? Kasi yung nakita nating seepage, dapat po yan lumabas po yan. Hindi po siya dapat makontain doon sa area. At hindi na masaturate po ulit yung ating bank. Actually po nagsasandbag na kami. Iniintay lang po namin yung design na para yung gagawin. Galing sa buwis ng taong bayan ng ganitong proyekto, kaya naman makalagang malaman na ang bawat sentimo, ginastos ng wasto at sa ngalan ng kaligtasan at kabuhayan ng mga residente. Kasama ang mga residente, aasa ang resibo na tototohanin ang mga pangakong pagsasaayos ng proyekto. Mga ma'am sir, babantayan po namin ito. Diyos ko po, may pakanya. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.